Ito nga pala ay huling araw ng pagbabakasyon ko dito sa probinsya namin sa Masbate. Na-extend pa nga kami ng isang araw. Medyo napasarap yung pagbabakasyon namin. At ito nga pala yung mga kaganapan sa aking pampitong araw dito sa probinsya. Huling araw nga natin dito sa probinsya ng Masbate at ayan, nagalmusal tayo dito ng adobong langka na sinawsaw sa suka. And after nga, nag-crave ako dito sa puno ng balimbing kasi malalaki na yung mga bunga, no? Kaya ayan, agad-agad tayo umakyat. At ayan, meron na nga ako nakuhang isang piraso, no? Bali, hindi ko nga pala makuha yung mga nasa dulo. Ayan, yung maraming bunga kasi maikli na yung sanga niya at baka pag inakyat ko pa dyan is mabali na, kaya para makuha ko yan, ayan, niyugyug ko na lang. At ito na nga pala yung balimbing na napanguha ko, no? Marami nga pala yung nagdaglagan na niyugyug ko pero hindi ko na makita yung iba, kaya ayan na lang yung mga pinagkukuha ko, yung malilinis. Kaya ayan, bago natin kainin, syempre hugasan muna natin at hihiwa-hiwain natin yung mga kanto niya kasi pag kinain niya ni pangit, parang kumakalso sa bunganga. At after nyan, syempre hihiwain natin yan ng nakahiga. Ayan, parang star siya kapag hiniwa mo siya. At after mo siya hiwain, ayan, ganyan na magiging itsura niya. At after natin hiwain, syempre huhugasan pa rin natin siya para malinis na malinis siya pag kinain natin. Ayan, i-scrub lang natin yan ng konti. And syempre gagawa na tayo ng ating sausawa na yan, suka na may asin. Yan, lalagyan natin ng konting asin. At syempre lalagyan din natin yan ng sili para laban-laban yung kain natin. And after nyan, ito na, kakainin na natin. Sausaw sa suka na may asin na may sili. Sino ko ba? Sino kayo? Ha? Mister, ano? Ano ang pinagsasabi nyo? Ito ko lang ginagawa sa Mister, ano? Wala kang kwenta at iniwan niya ako. Siguro ang sarap ng buhay niya. Kaya kinalimutan na niya ako. Sarap pero kasi marap ka na. Sarap rin. Dito ba siya na naman? Parang kapatid mo, parang makapag... And after nyan, ito naman yung tito ko gumagawa dito ng puso. No? Bali, nilalagay pala dyan sa loob is bigas, tapos papakuluan ba o ilalaga, nakalimutan mo sa atin natin yung paano. Ganito ang paggawa ng dito, puso. Puso, tinatawag dito sa Masbate na puso. Ito, yung paggawa. Yan. Una, first step, Sikan. second. Yan. Dito to, hindi ka makita, andyan mo lang kita. Yan. Ano nilalagay dyan, tita? Kanin, ano? Nalagyan ng kanin sa loob. Pasok ulit dito. Tapos yung sa kabila naman. Pasok naman dito sa kabila. Tapos ito na. Malapit na. Malapit ang mabuo. Yun. Pabalik-balik lang. Gawang panit. Tapos dito pasok dito. Yan. Sa kabila naman. Yari lang sa kabila. Ang kabila naman. So. Tapos hilahin ito ng isa. Ito, hilahin ito. Tapos ito ipapasok dito. Pasok na. Yun. Hindi na siya. Pasok na ito. Dito. O, yari na. Ito na. Higpitan. Ito naman ang paghigpit. Yun. Para hindi makalabas yung bigas. Pag nilagyan ng bigas, hindi makalabas yung bigas. Hindi masasayang. Okay. Yan. Ito. Yan ang paghigpit. Hilahin dito. Yan. Parang folding bed lang, no? Yun. Oh, ito. Okay na po. Ayos na. Finished product. Finished product. Ito, dito. Yan. Pinilagyan ng bigas sa loob. Saan lalagay yung bigas dito, tito? Dito. Dito sa loob. Dito. Ganyan na. Dito ibibigay ang bigas. Yes, ayos. Ayos. Gawa lang to sa sa dahon ng ng nyog. Gawa sa dahon ng nyog. Ayan, kukunin lang. Tapos tatanggalin tong stick. Ayun, stick yung ginagawang walis ting-ting. Ayun, Yan. Yung ginagawang walis ting-ting. Tatanggalin lang to. Tapos gagawin ganito na.
At ito na nga pala yung mga puso na nagawa, no? Bali marami na nga rin parang nagawa kasi tumulong na dito yung lola ko sa paggawa. Siya nga pala ay isa sa mga magaling sa paggawa ng puso. At ito nga pala yung gagamitin sa paggata ng puso, no? Bali pinainom pala muna sa atin dyan yung sabaw para hindi masayang. Ang sarap talaga ng nyog kapag bagong pitas, sariwa yung sabaw, fresh na fresh. At sa kabilang bahay naman, pumunta naman ako dito sa tita ko dahil gagawa sila ng puto na gawa sa kamoting kahoy. Kaya ayan, binabalatan na nila isa-isa. At ito na nga pala yung mga nabalatan nila, no? Ang next step nga pala dyan is dudurugin yan o gigilingin gamit itong kudkuran. Ayan, bali isis mo dyan ang pabalik-balik lang hanggang sa makuha nyo yung pinaka-pinong-pino niya. At pagtapos nga yan kudkurin ng pinong-pino ay tatanggalin nga pala dyan yung mga katas nyan. Bali pipiga-pigain nga pala yan gamit itong damit na malinis. Ayan, bali tatanggalin pala yung pinakakatas nyan para maging tuyo-tuyo yung paggawa ng puto. And after nga niya pigain, ayan, kailangan nyo paghiwalay-hiwalayin siya ng konti kasi syempre nagdikit-dikit siya after niya pigain at kailangan pag isasalang siya is medyo tuyo na siya at hindi siya masyado malapot, hindi siya mabasa. Kaya ayan, kailangan siyang durug-durugin pa ng konti. At bago nga pala nilalutuin yan is uutusan muna nila ang aso nila na si Budak na manguha ng panggatong na kahoy sa bukid. Ayan, nagdala nga pala siya ng itak kasi baka daw matuklaw siya ng ahas. At ayan, aalis na nga pala siya, no, kasi para daw hindi siya gabihin at makabalik siya agad. At ilang minuto lang, ayan, nakabalik na siya at daladala niya na yung mga kahoy na napanguha niya sa bukid. Buti pa tong aso na to, nauutusan eh. Yung ibang aso diyan kain ng pampers. And after nga, isasalang na nga pala siya dito sa binalatan na nyog o tinatawag na bao. Ayan, binutas-butasan lang siya para diyan pumasok yung init. At ayan na nga, no, lulutuin na nga pala siya at kung makikita nyo yung dilaw na yan, ayan ay ang nyog na kinayod o tinatawag dito sa Masbate na bukayo. Ayan, may halong asukal yan para matamis-tamis kapag kinain siya. At syempre tatakpan yan ng dahon ng saging para masarap ang pagkakaluto. And after nya, ganito na pala ang magiging itsura ng ating puto na gawa sa kamoting kahoy. Ayan, sobrang sarap niyan kasi syempre manamis-namis yan dahil may halo yang asukal. Kaya ito ang puto na gawa sa kamoting kahoy dito sa Masbate. At kinahaponan naman ay pumunta kami dito sa bahay ng pinsan ko para magmerienda dahil manonood kami ng movie. Ayan, dito pala kami nagsama-sama. Huling araw ko na kasi dito sa Masbate kaya sinusulit ko na. At bukas, bibiyahin na kami pabalik ng Manila. At kinagabihan naman ay meron pala ditong isasagawang budol fight para sa aming magpapamilya at magkakamag-anak. Kaya ayan, nandito kami para magsama-sama at magtipon-tipon. Dahil kami ay kakain ng sama-sama para sa aming huling araw dito sa Masbate. Kaya ayan, tamang kulitan muna at sayawan habang inaantay namin na ilatag ang aming mga pagkain. Jay! Gochinis! At pagtapos nga ilatag lahat ng aming mga kakainin ay syempre magpapasalamat muna tayo para basbasan ang ating mga kakainin. And after nyan syempre kainan na! At kinabukasan nga, ayan, nakasakay na kami dito sa barko at kami ay pabalik na sa Manila. At ayan, di ko na nga pala na-videoan yung pag-alis namin doon kasi masyadong nakakalungkot at nakakamiss. So, thank you nga pala sa pag-accommodate sa amin, especially sa aming mga kamag-anak at mga pinsan, no, ng almost 1 week. At ayan, kami ay babalik na sa aming mga hanap buhay. At yun lang, thank you for watching at tayo babalik sa December ulit. Ayun lang, peace out, bye-bye!